malubha ang pag-asim ng lupa. Napakasama ng kapaligiran. Hindi lang ito nakatawid, kundi nakarating pa sa lugar ng pagpapatapon. Makinig kayong mabuti, biyaya ng dakilang Chu. Kayo na mga nagkasala, mga dalagang palasyo. Pinatawad ang parusang kamatayan at ipinadala sa pulo ng Yanzhao. Ngayon, ang mga retiradong sundalo at mga pamilya sa isla ay dito namimili ng asawa. Walang kahit isang puno sa lugar na ito. Sobrang hangin, sumasakit ang mga buto. Pumili ng asawa. Pumili ng asawa. Para lang sa mga magaspang at mababang uri ng tao. Sino ang mapipili? Dito sa Yanzhou Island, magiging pamilya na. Kung sino man ang hindi napili, ay ipadadala ni Lu sa kanlurang minahan ng asin. Minahan ng asin. Narinig kong pinadala sa minahan ng asin. Ng 10 araw o kalahating buwan. Ang tao ay nagiging patay na bangkay. Kahit balat ay hindi na matatanggal ng buo. Alam mo na, kung natatakot ka, mag-ingat ka lang. Ang mga sundalo ay nakakita sa inyo, ito ay isang biyaya para sa inyo. Lahat ay maghanda na. Hindi ako pupunta sa asinan. At hindi ako magpapakasal sa mga taong ito na mahilig sa puti. Sobrang aksyon. Sa katapusan ng mundo, magdadala lang ito ng mga patay na zombie at mga tulisan. Si Ayu, huwag ka nang magpanggap na mataas ang tingin mo sa sarili mo dito. Yung mukha mong parang patay na hindi man lang naglagay ng makeup. Tignan natin kung sino ang magkakagusto sa'yo. Maghintay ka na lang na maging tao sa asin na lugar. Maingay. Nandyan pa ang kapangyarihan. Mayroon na. Nakasuot ng manipis na cotton. Hindi ganun kapait ang balat. May kasamang label. Isang opisyal. Patawarin mo ako, Ginoo. Nagmamadali ang iyong lingkod sa mga nakaraang araw. Na nagugutom at nahihilo. Na nakabangga sa iyo, Ginoo. Mahal na ginang, pakiusap, bumangon ka na. Ako si Zhao Baihu, mula sa imbakan ng mga yaman ng pulo. At panganay ng punong bayan ng nayon ng Diyosa ng dagat. Hindi naman ito isang banggaan. Si Ginoong Baihu pala. Mabait ang puso ng Ginoo. Kung ako'y mapapadala sa minahan ng asin, takot akong hindi makalampas ng 3 araw. Ginoo, pakiusap, tulungan niyo ako. Si Zhao Baihu, ang batang ito ay napaka-cute. Agad siyang dalhin pa uwi para makagawa ng malusog na sanggol. Gunabe, yung mabangga kong babae sa palasyo, kukunin ko na. CJ. Si Zhao Baihu ng Sea God Village ang magdadala ng isang maid na si Kueyu. Ate na si Xiaoyu. Anak na, meron ka ng asahan. Si Zhao Baihu ay namamahala sa mga supply. Sa kanila ako makakain ng busog na busog. Ate, mamili ka na rin. Kahit na may kapansanan. Mas mabuti pa kaysa magbuhos ng asin. Swerteng-swerto si Q. Pinili ang pinakamagandang tao sa buong lugar. Nandito na si Ho. Lumayo ka sa kanya. Narinig kong dati siya sa harapan ng mga sundalong pandagat. Isang Diyos ng pagpatay na walang takot. Malapit nang matapos ang listahan ni Hu Zeng. Alam mo ang mga alituntunin. Magsimula ka ng pumili ng isa sa natitirang ilang babae para maging asawa. Ayaw ko ng babae. Ibalik sa akin ng korte ang utos na ito. 1 kilo ng lumang bigas lang ang kailangan ko. Hu Zeng, naglakas loob ka bang sumuway? Namatay ang tatay ko sa digmaan 5 taon na ang nakalipas. May nanay pa ako sa bahay. May isang nakababatang kapatid na lalaki na 12 taong gulang. At isang nakababatang kapatid na babae na 0 taong gulang. Isa sa mga mata ko ay bulag. Kailangan kong kumain ng 3 malaking mangkok ng kanin araw-araw. Hindi pa nga ako nakakabusog. Bakit mo ako pinapabalik na may dalang babae? Sumama ka sa akin at mamatay sa gutom. Ayaw ko sa babaeng ito. Huminto ka, kailangan kita. Nabasa na ang utak mo. Hindi mo narinig ang sinabi ko. Narinig ko, mahirap ang pamilya. Hindi sapat ang pagkain, may matatanda at bata. Ikaw mismo ay may kapansanan. Summer you, gusto mo bang mamatay o magpakabaliw? Hindi mo mapanatili ang magagandang araw. Sa halip, nakikipagsabayan ka sa isang mahirap. Iunat mo ang kanang kamay mo. Anong ginagawa mo? Kung ipapahintulot, ipapahawak ko. Bakit ka pa nagdadalawang isip, lalaki? Malalaki ang mga kasukasuan ng hintuturo. Sanay kang humawak ng kutsilyo. At araw-araw ay hindi bababa sa 1,000 beses kang gumagamit nito. Napaka-stable ng iyong ibabang bahagi. Mahabang paghinga. Walang pangit na tunog. Nasa rurok ang iyong kakayahan sa puso at baga. Itong Ginoong Sundalo. May 3 dahilan kung bakit kita pinili. Ano ang mga iyon? Tapat ka at hindi nagpapanggap. Kaya mong sabihin sa harap ng lahat na ikaw ay mahirap. Ipinapakita nito na wala kang kayabangan. Tama.
Mas mabuti ka ng 100 beses kaysa sa mga mapagkunwari na masyadong nagmamalaki. Pangalawa, sobrang protektado mo ang iyong pamilya. Tinatanggihan mong magkaroon ng babae. Hindi dahil hindi mo kailangan, kundi dahil natatakot kang maging pabigat sa pamilya. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, malakas ka. Ang mga kalamnan mo ay nagbibigay sa akin ng ganap na seguridad. Hindi nababaliw ang dalagang ito. Puno ng mga kalokohan. Isa ka lang talagang isinilang na mahirap na buhay. Tumahimik ka. Hindi kita kausap. Hindi ko kailangan ng iyong suporta. Kumain ka ng sarili mong pagkain. Maghahanap ako ng mga talaba. Marunong akong magluto. Kaya ko ring magtrabaho. Hindi ako kakain ng kahit isang butil ng bigas sa inyo. Makatutulong pa akong buhayin ang nanay at mga kapatid. Kaya mo ba akong dalhin pabalik? Isang salita lang. Ang tapang mo. Ngayon, tinanggap na kita bilang asawa. Basta't may hininga pa ako. Hindi kita papayagang mamatay sa gutom sa pulo na ito. Uzubo. Nanalo ang hukbo ng tubig ng baryo ng Diyos ng dagat. Ihatid ang babaeng ito pauwi. Sige na. Isusulat ko na ito. Bilisan mo, bilisan mo. Huwag tayong makialam sa Diyos na to. Sumama ka, umuwi tayo. Ikaw ang magdala ng daan. Ay naku, Ate Xiaoyu. Puro bato ang daan dito. Mukhang magkakaroon ka ng paltos sa paa mo. Gusto mo bang hilingin ko kay Ginoong Baihu na makaupo ka sa likod ng kariton ng baka para makapagpahinga? Ang aking kariton ay para lamang sa pamilya ko. Si Hu Zeng, sanay na siyang maglakad. Huwag kang gumalaw. Huwag sayangin ang lakas mo sa dalawang asong nag-ingay. Hindi ka ba nagagalit? Siya ay nasa sasakyan, ikaw ay naglalakad. Ang mga binti ko ay sa akin. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Kaya ko pang tumakbo kapag may panganib. Nauupo siya sa lumanyang sasakyan. Kung biglang magpaka-wild ang baka at tumakbo sa dagat. Wala na siyang reaksyon para tumalon sa sasakyan. 50 metro ang layo sa baybayin sa kanan. Mga batuhan. Maraming starfish. Sa kaliwa, mga mangrove at putik na baybayin. May mga bakas ng hayop na kumikilos. Maganda. Lahat ay mataas sa protina. Ano ang iniisip? Gustong tumakbo. Sa pulo na ito, bukod sa nayon, nariyan ang mga makamandag na ahas at mga lobo. Ano ang kakainin mamaya? Malapit na, huwag ka nang mamili ng pagkain. Inay, uwi na ako. Hindi ka ba pinilit ng opisina ni Dato na kunin ang tao? Sa kondisyong ito ng bahay natin. Hindi pwedeng makasira sa puri ng dalagang si Cleo. Inay, may asawa na ako ngayon. Nakuha na uli. Anak, anong kalokohan yan? 3 araw na tayong walang produksyon dito. Parang dinadala mo sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Inay, ang pangalan ko ay Xiaoyu. Mula ngayon, ako ay magiging bahagi ng Hao pamilya. Tayo'y isang pamilya. Mula ngayon, gawing mas masaya ang buhay. Nakakabahala. Sinasaktan ng aming panganay. John, tawagin mo na ang nakatatandang kapatid na babae. 8. Magandang araw, ate. Tara, pumasok tayo sa loob. Malakas ang hangin sa dagat. Walang masyadong maayos dito sa bahay. Hindi kita maayos na maasikaso. Huwag kang magalit sa simpleng ayos. Mainit naman sa loob. Walang kailangan na espesyal para sa akin. Madilim na, kumain tayo. Ngayon ay pista, maaari na tayong kumain ng taro. Taro. Ito ay ugat ng puno na hinukay mula sa asin na bato. May kaunting lason. Pinakuluan ito ng 3 araw at 3 gabi para mawala ang lason. Pupunta ako sa bayan. Ito ang pera para sa gamot sa sugat. Bibili ako ng 2 kilo ng brown rice. Umupo ka. Sino ang nagsabing hindi ko kayang kainin? Maganda ang lasa. Malakas ang pakiramdam ng busog. Magandang asawa. Isang mabuting asawa na kayang mabuhay.
Ikaw, talagang kaya mong lunukin. Siyempre. Sa mga nakaraan kong karanasan, yung may makain lang akong nakakain, ay malaking pasasalamat na. Itabi mo ang pera panggamot sa sugat mo para sa buhay. Bukas, ako ang bahala maghanda ng karne para sa lahat. Kumain ng karne. Saan pa tayo makakakuha ng karne dito sa pulo maliban sa maalat na isda? Basta't linisin mo lang ang iyong bibig. Kung hindi ako makakakuha ng karne para sa inyo bukas ng gabi, isusulat ko ang CIU pabaligtad. Sino ka ba talaga? Isang dalagang tagapaglingkod mula sa palasyo. Wala akong ganitong bigat ng pagkasira sa kamay. Nang hinawakan mo ako para tingnan ang aking buto, mas tumpak ka pa kaysa sa matandang tagasuri ng Biyernes. Nang kumain ka ng itim na gabi, wala kang kahit anong sama ng loob. Tanging galit lamang. Kailangan mo lamang malaman. Nais kong mabuhay. Gusto mo ring mabuhay ang iyong pamilya. Bukas ng umaga, bababa ang tide. Pupunta ako sa mababaw na bahagi ng dagat para maglatag ng lambat. Ikaw na lang ang mag-alaga sa bata sa bahay. Pupunta ako sa pangingisda. Ito ang aking propesyon. Wala kang alam sa pangingisda. Ang hangin sa pulo na ito ay kayang ipasok ka sa bibig ng Dragon King. Bukas, subukan na lang natin at malalaman natin. Matulog ka na. Anong klaseng lugar ito? Sira na lahat ng sapatos ko. Chuyu, magpanggap ka na lang. Sa unang araw ng bagong taon, kailangan talagang pumunta dito para sa pagdiriwang ng Dragon King. Kumuha ka lang ng 2 cat's eye na suso. Bumalik tayo at kumain ng malaking bao ng karne. Talagang mahal ako ni Ginoong Baihu. Hindi ba't si Ate Xiaoyu yan? 8. Bakit ka nandito sa mabatong dalampasigan ng maaga? Ang buhangin dito ay matigas at mabaho. Walang kahit anong clam na mahukay. Hindi ba't sinasabi ni Huo na masyado kang kumakain? Pinalayas kita para manglimos. Lumayo ka sa akin. Yung mabahong pabango mo. Nakaabala na sa sistema ng sonar ko. Anong sonar? Anong mga sinasabi mo? Kung hihingi ka ng tulong sa akin, papayagan kita, Ginoong Baihu. Bibigyan kita ng 2 ulo ng patay na isda para kainin. Nahanap na. Patay. Tingnan mo yung babae sa bahay ni Huzeng. Puno ng mga dagang dagat sa mga bitak ng bato. Mga bagay na kahit aso ay ayaw kainin. Talagang galing sa Beijing. Hindi sanay sa mundo. Kayo ang walang kaalaman. Anong halimaw? Ang disgusting. Aba, ang galing. 3 kilo na lobster. Talagang wala kang pakialam para lang mapuno ang tiyan mo. Kaya naghanap ka pa ng mga bulete sa dagat. Naghihintay akong makita kayong lahat na mamatay sa lason. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot na papel ng mga insekto sa mundong ito? Ano? Maaari silang magpabigat sa tao. Ngayong gabi, kumakain ako sa bahay. Mas mabuti pang isara mong mabuti ang pintuan ng bakuran. Huwag kang umiyak sa inggit. Zhao. Mag-init ng apoy, magpakulo ng tubig. Anong ginagawa mo sa insekto na ito? Mapanganib ito, kung kakainin mo, magkakasakit ka. Magdudumi ka. 8-in-law. Noong nakaraan, si Wang Ergao sa dulo ng baryo, kumain na niyan. Uminom siya ng maraming, umiyak buong magdamag. Iyan ang hindi nila kayang gawin. Ngayon, gagawa ng magic ang iyong hipag para sa inyo. Tapos na ang paglilinis. Kayong dalawa, pumunta kayo sa likod na burol at mag-ani ng mga ligaw na sibuyas. At yung mga pulang bilog na prutas. At mga dahon ng paminta na may lasa ng abaka. CJ. Ihiwa mo na ang huling piraso ng taba ng baboy sa bahay. Pakisindihan ang apoy sa kalan sa pinakamalakas. Sayang ang pera mo dyan. Matapos ang pagkain na ito. Bukas, hindi lang ako bibili ng karne ng baboy para sayo. Bibigyan pa kita ng magandang alak na matagal nang nakatago. Magpainit ka.
Nilalason mo ba ako gamit ang usok? Ito ay tinatawag na pagsisiga. Susunod ay ang sandali ng pag-witness ng himala. Ang bango, kuya. Mas mabango pa kaysa sa amoy mula sa malaking restaurant sa bayan. Ah, anong amoy ito? Bakit nakakasilaw at napakasarap? Ito ay mula sa bahay ni Ho Fengzi. Aba, ang galing. Ano ang itinatago ni Lauda na ginto at pilak? Bakit amoy nito? Mas amoy pa nga kaysa sa kinakain ni Haring Diyos. 13 pampalasa, maanghang na pritong dagat na insekto. Ilabas na. Buka ang bibig. Ayokong kumain ng ganitong nakakadiri. Sobrang dami mong sinasabi. Kumain. Maaari bang makamatay? Ito. Ito ang lasa ng mga uod. John, tulungan mong ilabas ang nanay. Para kumain ng mga uod. Hu Zeng. Sabi ko na. Sumunod ka sa akin. Tiyak na hindi kita papabayaan na magutom. Itong buhay ko ay sayo na mula ngayon. Ayos na. Ginoo, kahit na nagtatrabaho ang alipin sa palasyo. Pero hindi pa ako nakakain ng ganitong mabahong bagay. Itong pinatuyong isda ay matigas na kayang bumasag ng ngipin. Wala man lang mantika. Mas mabuti na nga na may makain. Hindi nagbigay ng sweldo si Ginoong Wu ngayon. Kaya't nadala kita dito. Isa pang bibig. Pagpasok pa lang ay nagrereklamo na sa pagkain. Akala mo ikaw ay isang reyna sa kabisera. Ano ang problema sa pinuno ng daan? Ang mga pagkain ng pinuno ng daan ay hindi lang basta dumating sa hangin. Kung ayaw mong kumain, umalis ka at mag-ayos ng mga kaliskis ng isda sa likod. Kung bukas ay hindi ka makagawa ng 3 talampakang lambat, ihuhubad ko ang balat mo. Ginoo, tignan nyo. Makinig ka sa aking ina. Pumunta ka na sa trabaho. Anong amoy ito? Sino ang nag-init ng mantika? Sobrang bango. Gaano karaming mantika kaya ang nagamit dito? Ito. Ang amoy na ito ay nagmumula sa dulo ng nayon. Sa dulo ng nayon, isa lang ang may ganito. Yung half-blind na si General Ho. Impossible. Si Hu Zeng ay sobrang salat na hanggang sa ilalim ng pantalon niya ay may butas na. Anong gagamitin niya pangbili ng langis? Siguradong may isang kapitan ng barko na nagsasagawa ng ritual sa Diyos ng dagat. Si Xiaoyu ay tiyak na si Xiaoyu. Baka talaga may nakatagong yaman yung taong yon. Lahat ay nagamit niya na. Anong tinitingnan mo? Pumunta ka sa balon para kumuha ng tubig at maghugas ng pinggan. Kung magtatamad-tamad ka ulit, papatayin kita. Huwag ka nang lumakad pa. Nandoon ang pugad ng masamang dragon. Kahit ang pinaka-experienced na diversa na yon, hindi nagtatangkang pumunta rito sa gabi. Yung mga hipon na nakuha mo kanina. Sapat na pagkain para sa pamilya sa loob ng 2 araw. Mga magagandang bagay mula sa dagat. Hindi kayang manatili sa mababaw na bahagi sa araw. Kapag sumisid, tiyak na kamatayan. Ngayon, ikaw na ang asawa ni Hu Zeng. Hindi kita papayagang mamatay. Hu Zeng, katatapos mo lang kumain ng malaking dagat na ipis na ibinigay ko sa'yo. Hindi naman ganun kaastig. Hindi lang ako marunong sa mga seaworm. Kaya ko ring huminga sa ilalim ng tubig ng isang insenso. Nakatayo sa hangin na ito. Xiaoyu. Normal ang presyon ng hangin. Normal ang kakayahang umiwas sa tubig. Nagsimula nang gumana ang sonar radar detection. Malaking kabibe sa malalim na dagat. Ang ganitong laki ay tumagal ng higit 1 taon. Tunay ngang may glow ang mga prutas.
Naging unang kita. Baka baliw ka na. Nakita ko na may 50 na tunog pero di ka pa umaakyat. Anong meron ang 50 na tunog? Kaya kong manatili sa ilalim ng tubig ng 100 na tunog. Kung magpapakasawa ka pa, sasaktan ko ang binti mo. Yung tunay na emosyon. Mas mahalaga kaysa sa kahit anong matatamis na salita. Huwag mong putulin ang binti ko. Tingnan mo ito. Ito ay mga pearl beads. Dragon Eye. Ito ay nagkakahalaga ng magkano. Hindi kayang palitan ng 1,000 sako ng bigas mula sa bodega ng bayan ito. Ito ay tinatawag na Nanyang Fenlong Zhu. Sobrang bihira. Para sa'yo, hindi ka ba nagkukulang ng pera para bumili ng bigas? Ibigay mo sa akin. Ito ang nakuha mo mula sa lungga ng masamang dragon gamit ang iyong buhay. Ngayon tayo ay pamilya. Hindi ligtas ang bagay na ito sa akin. Ikaw ang may pinakamataas na lakas. Ilagay mo ito sa'yo. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa black market sa bayan. Umuwi na tayo. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Sino ang may lakas ng loob na mangagaw? Mukhang kilala ko siya. Sa lugar na ito na napakalayo. Iyan, ano bang meron kayong dalawa? Sasabihin ko na agad. Huwag niyo na akong istorbohin kung walang halaga. Ipakita niyo na. Para mapalingon ang mga mata nyo. Gusto kong makita. Anong mayaabot ng isang bulok na sundalo? Kasing laki ng ganitong perlas ng pulang talaba. Sobrang bilog at walang kapintasan na natural na pulang perlas. Ito ay handog. Handog na ibinabayad ng mga reyna sa kabisera sa kanilang buhay. Tumingin ka lang. Huwag mong sisihin ako kung may mangyari sa kamay mo kapag nagpresyo ako. Ang bagay na ito ay napakaganda. Ngunit masyadong mainit ang bagay na ito. Hindi alam ang pinagmulan. Kailangan kong harapin ang napakalaking panganib. Ganoon. Dahil sa mga lalaking nakasuot ng madidilim na damit na may maraming buttons. Ibibigay ko sa iyo ang 200 tile ng pilak. Sapat na yon para makabili ng malaking bahay para sa iyong pamilya sa loob. Pumunta si Hu Zeng sa katabing Jubauj. Sandali lang. Bakit ka nagmamadali, giliw? Sobrang taas ng presyo. Bumalik ka ng pera, di ba? Magbigay kayo ng presyo. 1,000 tael at huwag galing sa pilak. Gusto ko ng 100 tael na ginto. 900 tael kapalit ng di kalidad na sutla at pinong koton. 10 pirasong ng mahabang kata ng diamante. At 3 kariton na puno ng pagkain. 100 layang ng ginto. At napakaraming suplay pa. Mas mabuti pang mang-hold up ka na lang. Yung 10 piraso ng mahabang kata ng diamante ay bawal. Kakabitan ka ng ulo. Kung hindi mo ibibigay, ipapadala ko na lang ang pulang Dragon Ball sa Lingandao. Ibinenta sa mga gobernador. May mga tao nang nakapila para bumili ng 2,000 tiles ng ginto, ginang. Ibebenta mo ulit ng doble ang kita. Tungkol naman sa kutsilyo, kung hindi mo makuha, ang batang iyon ay napakasama. Matapos ang lahat, kailangan ng panahon ang mga supplies. Ginto, ibibigay ko agad ang mga supply. Maghintay kayo ng 1 oras. 100 layang na ginto. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming ginto. Talagang hindi ka bumili ng alahas o pulang pangkulay. Hindi ka bumili ng magandang jade para sa sarili mo. Bumibili ka lang ng tela at pagkain. Sa katapusan ng mundo, hindi mapupuno ng mga hiyas ang tiyan. Hindi ito makakapagprotekta laban sa lamig at hangin. Para sa atin ngayon, ang kalori ay ang pangunahing yaman para sa kaligtasan. Ang lakas ay ang pinakamahalagang yaman para sa kaligtasan. Boss, itong kalahating piraso ng karne. Itong 2 paa ng baboy. At itong buong bituka ay kasama na. At itong piraso ng taba ng baboy. Ihanda mo ito para sa kariton sa likod ko. CJ. Ginoo, talagang mayaman kayo. Yung asul na kabayo. Yung pulang kabayo. At yung pinakamakapal na bulak sa ilalim. 3 piraso bawat isa para sa tela. Marunong kayong pumili, Ginoo. Ito ay hindi kumukupas na tela na galing sa Sichuan. Bili mo para sa sarili mo, okay na yon. Bili ka pa para kina John at Ure. Gaano kalaki ang magagastos nito?
Hindi pa kasama ikaw. Yung asul na kulay ay para sa'yo. Yung luma mong short na jacket ay napunit na sa gilid. Hindi na ito matibay, parang sandata ng isang hukbong post-apocalyptic. Hindi ka rin magbubuhat ng espada o maghati nito para sa akin. Ako ay isang tunay na lalaki. Bakit kailangan pa ng bagong damit? Hindi na kailangang gumastos niyan. Kung kunin mo lang. Dahil mag-anak tayo. Kakain ako ng karne. Hindi kayo pwedeng uminom ng sabaw. Iiwan ang karwahe at ang babaeng ito. Hahaha. Sinundan namin kayo mula sa simula, mga tupa. Mali ang napuntahan. Hala. Hahaha. Isang one-eyed na kapansanan pa ang nagmamagaling dyan. Mga kapatid. Putulin siya. Tubig. Sunog na sunog ang sunog na linya ng Water Army. Sino ka? Nakuha mo sa ulo ko ang pang-hold up. Gamitin namin kayo para sa bagong espada. Hu Zeng. Patay na ba silang lahat? Maaaring madumihan ang karwahe ng dugo. Putulin ang kanilang mga sinturon. Huwag putulin ang kanilang mga litid. Iwanan silang makapagtrabaho. Dalhin ang 3 pinakamabigat na sako ng magaspang na butil mula sa likod ng karwahe. Ilagay sa kanilang mga balikat. Hayaan silang maging mga alila sa unahan. Para magbigay daan sa karwahe. Makinig ka sa aking asawa. Maganda ang gupit ng kutsilyo. Ang galing. Nandyan ka sa tabi, hindi sila makalapit. Mas malambot pa ang tela na ito kaysa sa mga damit ng mayayamang tao sa bayan. Nabuhay na ako ng kalahating buhay. Hindi pa ako nakahawak ng ganitong magandang bagay. Bakit ka gumagastos ng ganitong kalaking pera, Xiaoyu? Ang mga lumang damit ni Dalang ay pwede pang ayusin at isuot. Ang luma ay hindi mawawala, ang bago ay hindi darating. Ngayon ay ang malaking pagdiriwang ng Diyos ng dagat. Kailangan ng mga bagong kasal na pumunta sa plaza para mag-alay ng alak at makilala ang pamilya. Kung lumabas ka na nakasira-sira, magiging tingin ng iba ay madaling lapitan ang pamilyang Hu. Tama ang sinabi ng hipag, nanay. Tignan mo ang manggas na ito. Walang kahit anong palamuti. Anak ng punong barangay. Noon lagi niyang ipinagyayabang ang kanyang damit na tela. Ngayon, gusto ko siyang mainggit ng sobra. Hehe, ang damit na binili ni ate ay ang pinakamaganda. Sobrang higpit nitong damit. Hindi makalabas ng galaw. Saan ang higpit? Hindi naman higpit. Ikaw mismo ang hindi nakatayo ng tuwid. Karaniwan, ang kaliwang balikat mo ay laging nakayuko. Parang ang buong tao mo ay tumaas ng kalahating ulo. Sobrang daldal. Tara na sa plaza. Kung malay tayo, pati ang patag na lugar para sa mesa ay kukunin na ng iba. Lahat, lumayo ng kaunti. Huwag mong madumihan ang aming mesa. Ngayon ang malaking araw ng bagong manugang ng pamilya Zhao para makilala. Ito ay isang magandang isda na personal na inaprobahan ng Ginoong Baihu. Ito rin ay tinatawag na salusalo. Ang maalat na isda ay matigas na kayang bumiyak ng malalaking ngipin. Walang kahit isang butil ng kanin. Siya ay isang Ginoong Baihu. May kontrol siya sa mga seaweed at buwis ng barko. Kumain ka, bawas ang pagkain. Isang kainan na lang ito. Mga tiya, maupo na kayo. Nagmamalasakit ang ating Ginoong Baihu sa akin. Kaya't kailangan niyang ayusin ang 3 mesa. Ay, nagastos ako ng ilang daang barya. Sobrang nasaktan ako. Maswerte si Yanni. Q. Itago mo na ang iyong mapanlikhang anyo. Bilisan mo. Dalhin mo ang 2 timba ng beaver mula sa likod bahay. Kailangan natin ito.
Huwag ka nang magpabaya ulit. Iyan ay sa aking biyanan. Iyan. Iyan ay si Ho, ang baliw. Aba, Diyos ko. Ang suot niya ay gawa sa tela ng tindahan sa bayan. Tingnan mo ang bihis ng asawa niya, ang bihirang pulang palda. Walang ingay kapag naglalakad. Yung hairpin sa ulo niya ay kumikislap. Parang hindi siya tao, parang diwata. Ito pa, noong araw na yon sa pantalan. Yung malamig na babae. Sobrang ganda naman. Ay, hindi ba't si Ate Xiaoyu yan? Ang dami ng kulay ng suot mo. Dahan-dahan lang, naglalakad ka. Akala ko, nandito ka para mag-perform. Hahaha. Sige, umalis ka. Ang mabait na aso ay hindi humaharang. Ngayon ay ang malaking pagdiriwang ng Diyos ng dagat. Araw ng kasalan ng bagong kasal. Lanan. Huda lang. Hindi naman masyadong marangya ang handa namin. Pero dahil magkapit-bahay tayo. Kung kayo ay luluhod at magbibigay ng pagbati, hindi ba't maghahanda rin kayo? Bakit wala man lang dalang basket ng pagkain? Hindi ka ba nagsuot ng magagandang damit? Nauubos na yata ang pera mo sa pagbili ng bigas. Nais mong samantalahin ang pagkain sa bahay namin, Zhao. Binibigyan kita ng mga buto ng isda na may asin mula sa mesa namin. Lasapin mo. Ay, huwag ka nang makipag-ugnayan sa mga tsismoso. Saktong-sakto ang oras. Kalkulahin natin ang biyahe, malapit na tayo. Haha, ano? Pagdating mo, umaasa ka pang may swerte na babagsak mula sa langit. Baha tayo sa ulan, mamamatay tayo. Hahaha. Ang pinakamahal na restaurant sa bayan, ang Drunken Immortal Tower. Doon pa nga nagdiriwang ang huwes na si Datu. Kanilang sasakyan. Paano nakarating dito sa ating mahirap na nayon? Ay naku. Ito ba ang may-ari ng pera ng Zui Qianlu? Ang may-ari ng pera ay dumating sa Biyernes ng dagat. Baka may regalo mula sa aming mahal na pinuno. Ito ang daan ng mga tao. Lumayo ka. Huwag mo akong harangan para maihatid ang mga bisita. Ginoot Ginang Hoff, Gino Hoff. Kayo ang nagtakda ng 4 na mesa sa pinong pagkain sa Haitsuan. Ang aming maliit na karinderya ay buong pusong nagsilbi. Naipadala namin ito sa tamang oras. Siguradong mainit pa ang lahat. Anong tawag mo sa kanya? Siya ang nag-ayos ng handaan. Salamat, Alkaldekyan. Doon sa bakanting lugar magtayo kayo ng mesa. Mabilis maglagay ng pulang tela sa mesa para kay Ginoo. Mga kababayan, ngayon ay araw ko. Araw ng pagsasama ni Naxiayu at Hudeng na magpapakasal. Sa mga araw na ito, maraming salamat sa inyo sa hindi pagdadala ng basura sa bahay namin. Ngayon, bukas ang 4 na mesa para kumain. Imposible na may lobster. Saan nakuha ng crazy na babae na ito ang pera para sa sea cucumber? Haha. Hindi alam ng mga kababayan natin. Yung malaking lobster at malaking grouper. Kagabi pa nahuli ni Madam Hoff. Mula sa malalim na dagat, mga dekalidad na huli. Ihatid sa maliit na tindahan para iproseso. Ganitong uri ng tubig. Ganitong uri ng swerte. Parang pabuya mula sa Diyosa ng dagat. Si Ho ay may kabutihan. Si Ate Ho ay may malaking puso. Naway magtagal ang inyong pagsasama. Naway magkaanak kayo ng maaga.
Pwe, ikaw na masamang tao. Ang salin ng aking ina na ginastos ang 300 na pera para sa handaan. Lahat ay nasira dahil sa iyong masamang bibig. Hindi ba't sinabi mo na siya ay isang mahirap? Ah. Tita, hindi ko rin alam kung paano siya nagkapera. Siguradong nagnakaw siya. Nagnakaw, Yelue. Ang may-ari ng Zuixianlu sa bayan ay personal na naghatid ng pagkain. Sino ang magtatangkang magnakaw? Ikaw na walang kaalaman. Nang akit ng tao kahit na walang hiya. Hindi ka ba nahihiya? Agad kang umuwi. Pumunta ka sa likod at magputol ng kahoy. Ha. Huzeng, ang sama pa rin ng ugali mo. Muling nagpakasal ka sa isang magandang babae na may kayamanan. Gumagawa ka ng malaking palabas. At hindi ka pa rin pupunta. Ipagbigay alam mo sa opisyal na ito, Wang. Si Qianhu Huzhao ay nagbitiw na sa kanyang posisyon. Isang retiradong opisyal mula sa Ministry of War. Isang ordinaryong mamamayan. Hindi ko nais makialam, Ginoong Qianhu. Isang karaniwang tao. Kayang gumastos ng ilang dosenang layang na pilak para mag-order ng pagkain mula sa bayan. Kamakailan, muling nagsimula ang mga manginibang bansa na may pulang buhok na mang-raid sa mga barkong pangkalakalan. Bumalik ka at tulungan mo ako. Sa iyong galing sa espada. Madali na lang ang umangat ng 100 tahanan. Sa oras na yon, ikaw na mahinhin na asawa ay isa ng may-ari ng isang bahay. Tinatanggap ko ang magandang hangarin ng lalaki ng Mil. Itong aking espada. Noon ay pumatay sa utos ng palasyo, hindi nakakabusog. Halos mapreso ako sa gobernador. Mula ngayon, makikinig lang ako sa salita ng aking asawa. Kung saan siya magsabi, doon ako gagawa. Tama na ang mga inis sa loob ng militar. Hindi magiging madaling biktima si Huzeng. Dahil mula bukas, kailangan nating makipag-ugnayan sa militar at gobyerno sa pulo na ito. Hindi tayo makakain ng walang ginagawa. Kung ang Ginoo ay pupunta na para sa proteksyon, sa hinaharap makakakuha tayo ng bahagi. Bukas ang mga pintuan. Ikaw, isang babae. Ako ay negosyante. Negosyante ng kita. Hindi magbibigay. Maliban sa pagbili ng damit, bumili ng pagkain at pera para sa alak mayon. Lahat ng natitira ay nandito. Wala akong kinuhang kahit 1 sentimo. Nandito na ang kapital. May pera na tayo. Bukas, maaari na tayong kumuha ng titulo mula sa kapitan ng baryo. Yung lupain sa abandonadong lugar na may asin at putik. Bibili ka ng abandonadong lupa. Yung lugar na yon, kahit damong dagat, wala. Maliban sa puting nakakalaso na asin. Wala nang iba. Iyan ang lugar ng kawalang pag-asa. Iyan ang lugar ng kawalang pag-asa sa mata ng iba. Sa aking paningin, iyan ay isang ikian. Sinabi mo kay Wang Qianhu na gusto mong gumawa ng malaking negosyo. Ang mga tao dito sa isla ay kumakain ng magaspang na asin. Taon-taon may mga tao na namamaga ang lieg dahil sa laso ng asin. Minsan, namamatay pa sila. Kung magagawa kong makuha bukas ang purong-purong walang halong dumi. Parang niebe ang sariling asin. Asin na purong. Ito ang lihim na 4 na uri ng snowflake salt mula sa kagawaran ng asin at bakal ng Haring Kaharian. Mas malaki pa ang kita kaysa sa siyataw. Gaano mo talaga naintindihan ang mga bagay na ito? Kasabay ng kita ang panganib. Magbibigay ako ng isang paraan sa paggawa ng asin gamit ang sariling teknolohiya. Ikaw ang naglabas ng baril na ito. Para mapanatili ang lahat ng mga demonyo at halimaw na gustong agawin ang resipe. Sa mundong ito, anong daan ang pipiliin mo? Ako ang gagamit ng espada para gawin yon. Ako ang gagawa ng trabaho, ikaw ang magpapasimula. Hindi ito buhangin. Ito ay pinipigang asin na nagmula sa batong may likidong lutang. Matagal nang umaagos ang dagat, nag-evaporate at nag-ipon. Naging likas na minahan ng asin. Huwag hawakan ang mga matatanda sa nayon. Sinasabing ito ay laso na ibinuhos ng Dragon King. Noong nakaraan, may mga taong nagugutom na nabaliw, na humahawak ng lupa at dinidilaan ito. Nang gabing iyon, sila'y nagkaroon ng pamamaga sa tiyan. At namatay na may dugo sa lahat ng butas ng katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit libre, walang gustong kumuha ng lupa rito. Lene,
Naglalaman ito ng labis na barium sulfate at barium chloride. Kung kakainin ito ng direkta, tiyak na mamamatay. Ngunit basta't gamitin ang tamang paraan para i-filter at i-purify. Ang 10 milyang mapanganib na lupa ay magiging 10 milyang ginto. Dalhin ang mga dokumento ng lupa at pera. Pupunta tayo sa bahay ni Baihu. Kailangan dumaan ang pagbili ng lupa kay Zhao Baihu. Lene, kagabi nagloko ang apo ko sa pista. Siguradong magpapahirap siya ngayon. Kailangang may paghihirap talaga. Pero kung siya ay isang matalinong aso, dapat alam niya na kapag may nakitang buto, magpapasaya. Kung hindi magpapasaya, di ako mag-aatubiling tanggalin ang kanyang mga ngipin. Hu Zeng, nagiging labis ka. Ito ay ang hukuman ng mga daang tao. Pumasok ka na may dalang kutsilyo. Gusto mo bang magrebelde? Ang laki ng iyong tapang. Xiaoyu, akala mo ba dahil may kaunting pera ka, maaari ka nang lumabag sa batas? Ginoo ng mga daang tao. Agad silang hulihin. Nagkamali si Zhao Baihu. Kami ay mga mamamayang tapat at sumusunod sa batas ng dako. Dumating kami ngayon upang humingi ng pirma mula sa Ginoong Baihu para sa paglipat ng titulo ng lupa. Para sa titulo ng lupa. Sa pulo na ito, puro bato at buhangin lamang. Anong lupa ang bibilhin mo? Sa likod ng nayon sa kanlurang bahagi. 10 milyang lupain ng lason. Bibilhin ko lahat yan. Hahaha, bibilhin mo ang lupain ng lason. Huda lang ang pinakasalan mong babae. Mukhang may sira ang ulo, hindi ba? Anong magagawa sa lugar na yan kundi mag-imbak ng mga buto ng patay? Siguro nalinlang ka ng mga water ghost sa malalim na dagat. Dahil ito ay isang mapanganib na lugar na walang kahit isang halamang dagat na tumutubo. Huwag na nating pag-usapan pa. Ang mga walang ari sa malaking pampang ng ECA. Isang webless ay nagkakahalaga ng 100 wen. Ang 10 milyang pampang ay katumbas ng humigit kumulang 500 mo. Ito ay 50 layang na buong pilak. Lagdaan ang kontrata sa lupa at pirmahan. 50 tael, iyon ang presyo noong nakaraang taon. Sa mga nakaraang araw, matindi ang gulo ng mga pirata. Nagdagdag ang gobyerno ng buwis sa mga baybayin. Gusto mo ang lupang ito? Magdala ka ng 500 tael na pilak. Kahit 1 sentimo, wala. Hindi na maipapasa ng opisyal na ito ang malaking selyo. Zhao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Anong balak mo? Gusto pa bang patayin ni Hu ang opisyal ng korte? Kayo ay may pera para kumain ng malaking alimango. Bakit hindi mo mailabas ang 500 leyang? Hindi ka naman talaga walang pera, di ba? Ilabas mo na ang 500 leyang. Nalaman ko na si Datu Zhao hindi lang namamahala sa mga materyales, kundi pati na rin sa mga tungkulin ng Bureau of Revenue at Household Tax Collection. Hindi ko alam kung ang 500 tael na ito ay mapupunta sa malaking bodega ng Chu o sa pribadong bodega ni Zhao Baihu. Zhao, walang galang, paano ako gagawa ng aking trabaho? Bakit kailangan mong turuan ako, isang babae? Zhao Baihu, ako ay isang negosyante. Sanay akong magbigay ng galang bago ang laban. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Tanggapin mo itong 50 layang na pilak. Mabilis at malinaw na pipirmahin. Para na rin makipagkaibigan. Ngayon, papayagan kong si Hu Zeng na pumasok sa iyong kwarto. Kasama ang 3 taon mong peke mong tala tungkol sa pagnanakaw ng pondo ng hukbong dagat. Ipapadala ko ito sa tabi ng kama ng pangkalahatang. Huhulaan mo, sino ang mas malamang na huling hanapin, ikaw o ako? Huhus ka ba? Sa utos ng korte, anong hindi ko magagawa? O maaari mong itanong kay Hu Zeng kung kaya niya. Magdagdag ka pa ng kalahating salitang walang kwenta. Ngayon gagawin na kita. Ako na bahala. Yung si Insong, pag-usapan natin ng maayos. Nakatakip na. Nakuha ko na ang pera. Anong gusto mong kainin sa hapunan, Hu Zeng? Gagawan kita ng karne. Karne na nilaga. Mula sa 10 milyang mapanganib na lugar. Para sa proyekto ng pagbabago, nagsimula na tayong mag-recruit. 100 tao, walang pakialam sa kasarian o edad. Basta't kayang humawak ng pala, lahat ay kukunin. May ibabayad ba si Ianye? Hu? Kung walang bayad, makakakuha ba ng lugaw para mabuhay? 3 araw na kaming walang pagkain. Kung walang bayad, ayaw namin ng pera. Sisiguraduhin kong may 3 beses kayong kakain sa isang araw. Laging may masarap na karne. Bawat tao ay makakakuha ng kalahating kilo ng pinong asin araw-araw. Hanggang matapos ang proyekto. Araw-araw kumakain ng karne at makakakuha ng asin. Aking mahal na ina, saan ka makakakita ng ganitong kabutihan sa mundo? Ako si Xiaoyu, ang salita ko ay may bisa. Ngayon ay pumila para sa lugaw.
Kapag busog na, kunin ang armas at sumama sa akin. Kung may magtatrabaho na tamad at nagmamadali, huwag magalit kung hindi kilala ni Hu ang Panginoon ng panghampas. Nakaayos ba o hindi? Diretso na lang putulin. Ang lapot ng buhangin sa pangalawang bilog ng lawa ay hindi sapat. Magdagdag ng 2 pulgada ng pinong buhangin. Dapat screen muna ang mga butil ng magaspang na asin sa dagat. Para sa paunang pagsala, ang filter na ito ay naayos na parang maraming hadlang. Talagang kayang gawing asin ang tubig mula sa nakalalasong lawa. Pisikal na pagsasala. Maaari lamang nitong hadlangan ang putik at ilang malalaking partikulo. Ang tunay na nakamamatay na lason at mapait na lasa ay mga natutunaw na iyon. Iyan ang aking larangan. Pinapabalik mo ang lahat sa kubo para magpahinga. Bawal pumasok ang kahit sino sa loob ng kalahating oras. CJ. Paglilinis ng tubig. Pinakamalakas na estado ng kapangyarihan, limitadong pag-activate, pag-alis ng elemento. Pag-lock at pagtanggal ng sulfate ion. Pagpapalit ng malinis na kristal na sodium chloride. Naitanggal na ang kapangyarihan. Medyo mataas ang paggamit ng oxygen. Si Hu Zeng ang nagpasindi ng huling kawali. Talagang nagpakita ang Diyos. Ito ay hindi asin. Ito ay puting nyebe mula sa langit. Sa buhay ko, nakakita ako ng pagkain ng mga Diyos. Ito ay talagang asin, isang himala. Kung hawak ko ang ganitong uri, asin kapalit ng mga suplay ng militar. Si Ayu, hawak mo sa kamay. Ang pinaka-nakakatakot na sandata ng dakilang Chu. Siyempre, ang mga nakakatakot na sandata ay dapat may kasamang magigiting na mandirigma. Maghanda para sa pagtanggap ng bisita mamaya. Napakalaking ingay nito. May ilang tao na tiyak na naiinggit at hindi makakaupo. Ginoo ng daang-daan. Ngayon ay malinaw na nakita ko na ang babaeng iyon na may sakit sa isip ay tiyak na nagluluto ng pribadong asin. Ang pagluluto ng pribadong asin ay isang malaking kasalanan na nagdadala ng kaparusahan sa buong angkan. Huda lang o huda lang. Sobrang gusto mong yumaman na para kang nababaliw. Kayo, ilan sa inyo? Ilagay ang balde ng masamang isda at dumi sa kanilang tangke ng sabaw. Ibigay mo sa akin ang kawali at babasagin ko ito. Bukas ng umaga. Dadalahin ko ang mga tao mula sa inspeksyon para kumpiskahin ang mga nakaw. Si Huda lang ay tiyak na mamamatay. Yung kanyang napakamaamong asawa. Sa huli, siya pa rin ang magmamakaawa sa akin. Hindi ko pa nakikita ang asin na parang mga snowflake. Sayang talaga kung masisira ito. Nasa gitna ng gabi, hindi natutulog. Pumunta sa teritoryo ng aking asawa at nagkakalat. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Isa lang ang pumatay sa kanya. Zhao Mianhu. Si Zhao Baihu ay nagdala ng mga kababaihan sa gitna ng gabi para suriin ang mga proyekto sa disyerto. Talagang may malasakit sa mga tao. Yan ye. Siya. Hindi ito pagkakaintindihan, talagang hindi. Dumaan lang ako. Nandito ako para hulihin ang magnanakaw. Hulihin ang magnanakaw. Huwag mo akong patayin, Ate Xiaoyu. Huwag mo akong patayin, pinipilit lang ako. Ginoong Ho, pakiusap, huwag po. Ako ay isang opisyal ng gobyerno. Patay ka, marumi ang aking asin, pumirma ka na. Bago. Kung pipirma ako, ito na ang katibayan ng aking pagkasira at pagkamatay. Kaya't pipiliin mo ba ang hinaharap na puno ng pagkasira? O ang kasalukuyan na may hiwalay na katawan at ulo? 32, pipirma ako. Pipirma ako, mahal na ginang, pakiusap, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay dahil sa kanya na nag-udyok sa akin. Ay! Magandang ito ay isang kasunduan. Zhao Baihu, simula bukas. Lahat ng mga barko ng sundalo sa iyong kamay ay akin nang gamitin. Araw-araw, 200 kilo ng dekalidad na asin.
Ikaw ang magiging responsable sa paghahatid nito sa itim na pamilihan sa lingnan. Huwag kang maglakas loob na maglabas ng kahit kaunting impormasyon. Ang patunay na ito at ang kutsilyong ito ay sabay na lalabas sa iyong lig. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Si Zhao ay handang maglingkod kay Ginang Xia na walang ibang intensyon. Unang biyahe sa lingnan. Pagsubok sa tubig. Dalhin mo ang mga kapatid. Huwag bitawan ang kutsilyo sa daan. Huwag mo akong gawing balo. At huwag mong mawala ang ihi na pinaghirapan kong ipagpuyat. Huwag mawala. Hintayin mo akong bumalik. Gagawin kong ginto ang puting asin sa paligid. Upang maging mga ladrilyo ng ginto sa bakuran ng pamilya Ho. Pamilihan ng daking. Ihanda ang sarili sa tunay na pagbagsak ng dimensyon. Nandito na ako. Buong buo. Swerte naman. Hindi ito swerte. Ito ay dahil sa mga tinatawag na mayayamang negosyante ng Jiangnan, na hindi naman talaga nakakita ng mundo. Bubuksan ko para ipakita sa iyo ang isang magandang bagay. Nabaliw ang mga mayayamang tao sa lingnan. Ang tatlong sasakyan ng Snowflake Salt natin ay kakapasok lang sa pamilihan. At agad tayong napalibutan ng mga negosyante ng asin mula sa 4 na pangunahing pamilya. Ang bidding ay umabot ng direkta sa 20 tael ng pilak bawat gin. Nawala ang 30,000 gin ng asin. 600,000 tael ng kasalukuyang pilak kasama ang mga gintong bar at mga tseke ng pilak. Ito ang buwis ng pambansang kaban ng Dachu sa loob ng isang taon. Siguro ganito lang talaga. 2 piraso lang bawat kilo. Mas mura pa nga ang bentahan. Ang bihira ay mas mahal. Sa susunod na biyahe, limitado ang supply. Tataas ang presyo ng 50%. Paano kung tumaas pa at hindi na nila kayang bilhin? Mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Tungkol sa Jiangnan. Para sa mga mayayamang may-ari ng mga asin na bukirin, kahit na 1 o 2 pirasong ginto kada libra, bibiliin pa rin nila ito kahit na may pagdududa. Ito ay tinatawag na monopolyo sa merkado. Sobrang dami ng pera. Ang perang ito ay kayang bumili ng 1-0 isla ng Yanzhou. Kung may lumabas na kahit kaunting balita. Darating na bukas ang mga regular na tropa ng gobernador. At lilinisin tayo ng husto. At tatakpan tayo ng salarin na sombrero. Kaya hindi dapat itago ang perang ito. Dapat itong gastusin sa loob ng kalahating buwan. Paano natin gagastusin ang lahat? Una, magtatayo tayo ng lungsod. Gugustuhin kong patagin ang bundok sa bayan ng Diyos ng Dagat. Magpatayo ng isang pribadong kuta. Sapat para sa pagkain ng 100,000 tao sa loob ng 2 taon. Pangalawang pag-recruit. Gumamit ng malaking halaga ng pera para tanggapin ang mga retiradong sundalo na hindi na makapagpatuloy. At mga walang tahanan na lalaki. Tinatayang bilang ay 2,000. Ang lahat ng kagamitan ay ayon sa pamantayan ng Shenji Battalion. Magpatayo ng isang batong lungsod. Mag-recruit ng 2,000 na pribadong sundalo. Gusto mo bang magrebelde at maging hari? Sobrang bulok na ng korte ni Hu Zeng. Kung hindi kayang protektahan ng batas ng hari ang ating buhay, kailangan nating maging batas ng ating sarili. Kaya mo bang tanggapin ang kapangyarihan sa militar na ito? Anong ginagawa mo? Ang pinakaayaw kong mangyari sa buhay ko ay ang mag-alsa. Ikaw ang bahala sa pera. Ako ang magte-train ng mga sundalo. Simula bukas. Ipapaalam ko sa buong timog na alam nila kung sino ang tunay na hari. Matulog ka. Ginoong Xia, ang unang batch ng purong bakal na inatasan nyo. Gagamitin ko ang selyo ng opisyal ng supply ng militar bilang takip. Nakalusot na sa dagat at naipasok sa silid ang mga kalakal. Yung mga manggagawa ay nagbubuo ng mga pana ayon sa plano. Hindi sapat ang kapan ng semento sa pagitan ng mga batong pang-ukit. Sabihan mo ang kontratista. Magdagdag ka ng 20% na malagkit na katas ng bigas. Opo. Ako na ang magbabantay sa kanilang paghahalo ng putik. Hindi ko hahayaang mag-alala ang ginang. Summer Yu, bakit ka nakasuot ng ginto at pilak? At nakakaabala sa mga pangunahing tao. Parang utusan mong aso. Hindi ako nagkakaiba sa'yo. Sa construction site, walang lugar para sa mga walang silbi na mahina. Binawas na ang sweldo ko ngayon. Kung hindi ka kayang gawin ang mabibigat na trabaho, itapon mo siya sa paglilinis ng kasilyo. Narinig mo ba? Bakit hindi ka pa umalis para maglinis ng banyo? Nainis ang ginang. Sa gabing ito, isisid kita sa dagat. Xiaoyu, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan.
Kailan darating ang susunod na batch ng mga kahoy para sa paggawa ng barko? Huwag magpabagal sa takbo ng dock. Mabilis na parang tinapyasan ng matalim na kutsilyo ang bakal. Ang kapangyarihan ng amo. Hindi na kailangang itago ang mga kutsilyong ito. Ipamahagi na ang mga baril at armas. 2,000 na tao. Nakatapos na silang isang buwang pagsasanay sa militar. Basta't sapat ang pera. Kahit ang general na tanggulan ay naglalakas loob na silang salubungin. Walang kita sa tahanan ng punong general. Ito ay isang luging negosyo. Ang ating mga kutsilyo ay dapat gamitin upang protektahan ang mga barkong nagdadala ng asin. Walang kahit isang ilaw sa nayon. Lahat ay natutulog ng mahimbing. Sunugin mo ang bahay. Hanapin ang bodega. Sa loob ng teritoryo ng Dakong Chu, nangahas na magpadala ng liham sa kalagitnaan ng gabi. Nangahas na pumasok sa pribadong teritoryo. Ayon sa batas, itinuturing na mga bandido. Dapat papatayin ng walang pag-aatubili. Isang babae, mga kapatid. Kakagawa lang nitong kuta. Siguradong walang mga sundalo dito. Sila'y nagmamalaki. Nagpapanggap. Gamitin mo ang kawit para umakyat. Sino man ang makakuha sa babaeng ito, gagantimpalaan ng 1,000 tael na pilak. Hu Zeng. Dumating na ang oras ng paghihiganti. Sinumang humipo sa aking asawa. Pagsasama-sama ng 9 na henerasyon. Walang tumutubo. Ano bang klaseng hukbo ito? Masakit sa kamay. Hindi ito mga karaniwang tao. Ito ay mga elay. Ang regular na hukbo ay bumalik sa barko para magtakip. Magpapaputok. Ikalawang linya ng mga katapat na arko, sumasaklaw at sumasalakay. Paano pwedeng may mga arko? Ito ay ipinagbabawal na sandata sa pagtatanggol ng lungsod. Bilis, buksan ang barko at tumakbo na. Lahat ng mga piratang barko, ipasok sa kustodya. Napatay na ang pinuno ng mga magnanakaw. Hindi pinapatay ang mga sumuko. Tantyahin na natin ang oras. Ang taong may peklat na ahas. Dapat ay naubos na ang lahat sa bayang Diyos dagat at umalis na. Hu Zeng. Yung batang yon hindi tumanggap ng inumin. Kundi ang parusang inumin. Akala niya magagawa niya. Harangin ang pinakamatindi sa mga pirata sa dagat. Hanggang sa mamatay siya. Yung reseta na galing sa asin at yung mga bundok ng ginto at pilak. Ako ang nagdala ng sundalo para sugpuin ang mga bandido at kunin ang nakaw. Siyempre, nasama na sa aking mga kamay. Ginoo Xianghu. Magaling, magaling. Ginoo Xianghu, may problema tayo. Wala na, lahat na wala na. Anong gagawin natin? Pumanaw na ang mga tao ni Hu. Nandito pa rin ba ang kayamanan? Patay na ang lahat ng tao ni Scarface Jiao. Lahat sila ay natalo sa ilalim ng matangkad na pader ng bato. Malayo nilang pinapanood. May 2,000 na kabalyerong may bakal mula sa pamilya Hu. Sa isang kainan, pinatay nila ng tuluyan ang 800 na pirata. Kinuha pa nila ang kanilang mga barko. 2,000 na kabalyero. Ito ay labag sa lahat ng batas. Agad kang sumama sa akin para ipaalam. Si Hu Zeng ay nag-alsa. Gusto kong mawala siya ng walang libingan. Tapos na, tiyak na mamamatay tayo. Hu Zeng. Ikaw ay nag-recruit ng mga sundalo ng walang pahintulot. Nagtutunaw ng mabibigat na armas. Kumukupkap sa mga pirata. Ayon sa batas ng Dakong Chu, dapat silang parusahan ng 9 na angkan. Agad na magbukas ng lungsod at sumuko. Ibigay ang lihim na resipe ng asin. Maaaring humingi ako ng tulong sa inspeksyon para sa iyo. Ipapanatili ko ang iyong buong katawan. Ginoo Wang, ang iyong kakayahang magbulaan ay kamangha-mangha. Mas mahusay pa ang iyong kakayahan sa espada. Kakatapos ko lang patayin ang Scarface na naghasik ng lagim sa timog sa loob ng 10 taon. Mainit pa ang mga bangkay. Ngayon ay nandito ka para akusahan akong magrebelde. Ano, ang mga salaping ibinibigay sa iyo ng mga tao sa iyong tahanan ay inialay ng mga pirata. Kung hindi, bakit ka nagmamadaling pumatay ng saksi? Magbato ng kalokohan. Pabayaan mong magpana at bumagsak. Ginoong Wang. Dahil nagdala ka ng mga sundalo, ibig sabihin handa ka na sa digmaan. Ayaw ko ng mga walang kwentang usapan. Dalhin mo ang mga bagay. Pagsindi. Pagsubok ng pagsabog sa ikalawang burol.
Langit ang nagpadala, langit ang nagpadala. Magkakaroon sila ng thunder magic. Tumakbo na. Kanyon. Ito ay isang kanon mula sa kanluran. Bakit meron ganitong bagay sa Timog Silangan? Marami akong paraan para maprotektahan ang aking ari-arian. Wang Qianhu. Sa loob ng ilang minuto, dalhin ang iyong mga natirang sundalo at umalis sa aking paningin. Ang pangalawang kanyon ay direktang babagsak sa iyong ulo. Babae. Ang kanyon na ito ay sumira sa tapang ng gobernador. Ngayon ay makikita natin kung sila ay magpapadala ng sulat ng pagsuko o isang hukbo ng mga namamatay. Hindi tanga ang mga tao sa palasyo. Para sa isang walang kwentang bagay. Ininsulto ang inutil kong kawani. Nakipaglaban sa isang lokal na emperador na may malakas na hukbo at malaking yaman. Pipili sila ng pinakakinikita ang daan. Bukas, ang kinatawan ni gobernador ay magsusumamo sa labas ng pinto ng lungsod. Handa na tayong tanggapin ang formal na hukbong pandagat. Ginoo ng departamento. Ang sinasabi ng aking opisina ay totoo sa bawat salita. Yung si Hu Zeng at ang kanyang demonyang asawa ay nagtatayo ng pader sa Yanzhou Island. Nagtatayo ng mga sundalo at ibon. Nagawa nila ang makapangyarihang pulang kanyon na kayang magwasak ng mundo. Sinasalungat nila ang mga rebelde sa ilalim ng watawat ng pagsugpo. Ngunit sa katotohanan, may masamang balak sila. Ang 3,000 sundalo na ipinadala ko, hindi pa man naabot ang lungsod ng balat ay nabomba na agad. Hinihiling ko po na agad na magpadala ng pangunahing puwersa ng mga tagalinis ng tubig upang sugpuin ang rebelyon. Rebelde, Wang Qianhu. Magpadala ng malaking hukbo ng mga tagalinis ng tubig. Mga tao ay kumakain, mga kabayo ay pinapagalaw. Gaano karaming salapi ang kailangang gastusin araw-araw? Ang pondo mula sa palasyo na ibinibigay sa akin para sa militar. Hindi man lang makapagbigay ng sweldo. Ano nang magagawa ko? Para labanan ang isang kuta na may makapangyarihang armas. Ipapasa ko ba ang ulo ko bilang sandata? Ginoo. Pero sila ay mga rebelde. Ginoo ng 1,000. Ano ang rebelde? Ang naglalabas ng bandila para sa pananakop at pagsakop ay ang mga rebeldeng ganap. Si General Hu. Sa ngayon ay nagtatayo lang siya ng kuta sa isang walang tao na isla para sa sariling proteksyon. At saka, Ginoo, tingnan niyo. May mga balita mula sa timog ng Yangtze. Kamakailan ay may lumabas na uri ng asin na parang nyebe. Na kulay ay tulad ng nyebe sa taglamig. Walang lason at walang mapait na lasa. Nagmamadali ang mga mayayaman na bilhin ito. Kahit na ang halaga ay 20 tael ng pilak, wala namang pamilihan. At ang tanging pinagkukunan nito ay ang bagong umuusbong na Hu Family Medicine City sa Yanzhou Island. Isang napakalaking kita mula sa purong asin. Hindi nakapagtataka na sila'y mayaman at nagtatayo ng mga kanyon at lungsod. Ano bang uri ito ng mga rebelde? Ito ay isang napakalaking Diyos ng kayamanan. Hangal. Halos nasira mo ang malaking bagay para sa akin. Lumapit ang tao. Ihatid mo ang taong ito na nagsinungaling tungkol sa takot sa kamatayan at nagulat ng maling impormasyon sa militar. Yung inutil na nagtutulak sa akin na makipag-away sa mga lokal na may-ari ng lupa. Dalhin siya sa ibaba. Tanggalin ang korona. Ikulong. Hihintayin ang paglilitis pagkatapos ng tag-ulan. Dahil sa galit ng mga tao. Ginoo. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Sila talaga ay mga rebelde. Ginoo, hindi mo sinusunod ang batas ng hari. Maghanda ng pinakamayamang handog. Ako ay personal na magpapanggap na hindi nakikilalang mag-ikot. Para bisitahin ang hukbong dagat sa Yanzhou Island at makipagkita kay Ginoo. Ipapaabot ko ang utos sa admiral ng Navy na dalhin ako upang maramdaman ang kalagayan ng mga tao. Matagal ko nang naririnig na si Hu Zhao ay matyagang nagbabantay sa baybayin at nagsusumikap. At narinig ko rin na si Ginoo Hu ay isang kababaihan na hindi nagpapahuli sa mga lalaki. Ngayon na nakita ko ang lungsod na ito, talagang may kapangyarihan na parang sumipsip ng mga bundok at ilog. Dito ay binabati ko kayo sa malaking tagumpay sa pagtatanggol at pagmamahal sa mga mamamayan. Kung hindi dahil sa kapal ng pader na ito, akala ko ay nandito ang Ginoo para kunin ang aking ulo. Nagbibiro ka, Ho. Iyan ay dahil sa masamang tao na si Wang Qianhu, na nagulat ng maling balita sa hukbo. Inaresto ko na siya at ipinasok sa bilangguan. Nandito ako ngayon. Bilang kinatawan ng imperyo. Pinuri kayo sa inyong matagumpay na pag-aalis sa Scarface Jiao. Hindi nagkukubli ng katotohanan ang mga tao. Hindi para sa pag-aalis ng mga bandido ang paglalakbay ni Ginoong Zhang, kundi para sa asin. Tama ka, Ginoong. Kung ang pamilya Ho ay nais na angkinin ang mga yaman ng Timog at maging ng siyam na lalawigan ng Jiangnan, mukhang sila'y aatakihin ng marami. Mas mabuti siguro ganito. Ang industriyang ito ay mapapabilang sa ilalim ng pangangasiwa ng Gobernador General. Ituturing na opisyal na negosyo ng gobyerno.
Ako ang mag-aalaga na ang pamilya Huang ay makalakad ng malaya sa timog na daan. Walang sinuman ang daring nagambalain kayo kahit isang salapi. Tungkol naman sa kita. Ang kita ay nakalaan. Ang kaharian ay kukuha ng 7 bahagi. Iwan ng pamilya Hu ang 3%. Paano? Pamahalaan ang namamahala, negosyo ang nag-asikaso. Ginoong Zhang, may mali ba kayong naiisip? Ang sitwasyon ngayon ay hindi ako ang kailangang protektahan mo, kundi ikaw ang nangangailangan sa akin para mapanatili ang iyong posisyon. Walang hiya ka, siya. Ang 100,000 na sundalo ng Navy ay hindi pa nababayaran sa loob ng higit 6 na buwan. Kulang pa nga ang pulbura. Samantalang ako ay may 1 milyong tile ng pilak. Hindi lang ako makakagawa ng kanyon. Makakagawa rin ako ng mga barkong pandigma, na 3 beses ang laki kumpara sa inyo. Kung sakaling sumiklab ang digmaan, hindi lamang ako makakapagwasak ng iyong opisina ng gobernador. Kaya ko ring. Sa loob ng isang gabi, gamit ang napakataas na sahod. Ano ang nais ng ginang? Nagawin natin. Napakadali. Bawat taon, ang pamilya Ho ay regular na nagbibigay sa gobernador ng 300,000 tiles ng pilak. Bilang bayad sa diligal na buwis. Bilang kapalit. Una, gusto ko ang ganap na kontrol sa pagbebenta ng asin at bakal. Pangalawa, ibabawi ko ang lumang Navy sa timog. Si Huzeng ang hahawak sa posisyon ng pinuno ng Navy. Simula ngayon, ang dagat na ito. Ako ang may kapangyarihan. Sang-ayon ka. Sama-sama tayong yumaman. Kung tatanggihan mo, bibigyan kita ng 1 bala. Pumili. Ang opisyal. Perma. Alam ng lahat dito na matindi tayo. Pero sino ang nakakaalam na ang asawa ko? Ang tunay na buhay na budha na kayang takutin ang gobernador hanggang umihi sa pantalon. Ang asin ay bahagi lang. Ang tunay na lakas, nasa industrial na sasakyan na kayang tawirin ang mataas na bundok at malalaking dagat. Susunod, gagamitin ko ang perang ito. Lumikha ng isang bagay na hindi kayang isipin ng panahon ito. Ano man ito, babantayan ko ito para sa'yo. Hanapin ang pinakamagaling na panday ng barko. Gagawa ako ng malaking barko. Hindi tayo kasali sa kabuluhan ng dakilang tsugo. Ang layunin natin ay sakupin ang buong timog dagat. Gino, ang pangunahing tulay ng barkong ito ay ganap ng nakabit. Ako na ang nagpasya na gumawa ng barko buong buhay ko. Hindi ko inakalang na makakagawa ako mismo ng ganitong kalaking sasakyan. 3 tres na tiyang, 10 tiyang ang lapad. Mas malaki pa ito kaysa sa pinakamalaking royal na bangka ng Great Chu. Kailangan pa nitong maging mas malaki ng higit pa sa 1 beses. Ang mga alon sa timog silangang Asya ay hindi katulad ng maliliit na alon sa mga ilog. Ginoong Lu, kumusta ang pagsusuri ng watertight compartments? Ayon sa disenyo ng mga guhit na ibinigay ng ginang, mayroon tayong 12 na hiwalay na watertight compartments. Sinubukan ko na ito gamit ang isang maliit na modelo sa Stormby. Kahit na may 2 malaking butas ang ilalim ng barko, hindi talaga papasok ang tubig sa itaas. Hindi lulubog ang barko. Hindi lang ito lulubog. Dahil sa talino ng babaeng si Xiaoyu. Ang bagay na ito ay isang gumagalaw na bakal na kuta. Nagawa na ba ang pag-aayos ng suporta at presyon ng deck ng kanyon? Bumalik, gobernador. Gumamit ng mga bakal na pako na binili ng ginang sa mataas na presyo. Para sa mga rivet at rib reinforcement ng ilalim na deck, na kayang tiisin ang sabay-sabay na putok ng 24 na mabibigat na kanyon. Nang hindi ito bumagsak. Lahat ng mga manggagawa, makinig. Sa loob ng 3 buwan, dapat makumpleto ang balat at bakal na takip ng barkong ito. Araw ng pagsubok sa dagat. Bilang karagdagan sa sahod, bawat isa ay makakatanggap ng karagdagang 10 tile na pilak. Mabuhay ang ginang. Mahal na General, may 50 nautical miles pa sa unahan. At narito na ang hangganan ng Yansu Island. Nagulat ang mga espiya tungkol sa unang batch ng mga barkong nagdadala ng asin ng pamilya Ho. 5,000 gin ang napakalinis na asin ng niebe. Ngayon ay lalayag mula sa direksyon na yon. Hahaha. Yung mga hangal na opisyal, hindi pinoprotektahan ang kanilang yaman at likas na yaman. Sa halip ay ipinagkatiwala sa isang taong pinababa ang posisyon. At isang babae. Para bang binabantayan ni Amaterasu. Iutos ang buong hukbo. Walang kailangan na pormasyon. Walang pakialam sa anumang taktika. Pumunta kayo sa buong bilis. Bumuhos kayo sa kanila gamit ang napakalaking bilang. Kunin ang lahat ng kanilang mga barko. Sa mataas na lungsod ng asin. Lahat ng mga babae at ginto. Lahat ng ito ay mga trofeo ng aming mga mandirigma.
Itong mga hapon, mukhang abala pa rin sila sa kanilang mga ilusyon ng dami at lakas. Mga bata, haha. Ihanda nyo sa ibabang kargamento. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na katotohanan na binabayaran ng pera. Maghanda na. Hayaan ang grupong ito ng mga atrasado makakita ng galit ng industrial na sibilisasyon. Iputok ang unang salvos ng armor-piercing na bala. Ano ito? Malaking baril. Bumaling ng mabilis. Mag-urong. Tulungan. Pero ito ay hindi bangka. Ito ay halimaw ng Diyos ng dagat. Hindi kailangan ng bihag. Ipadala sila sa ilalim ng dagat para pakainin ng pating. Ikalawang round ng sabay-sabay na putok. Fire! Asawa. Ikaw na ang tunay na Diyos ng dagat sa lugar na ito. Kung hindi ka patay, umalis ka dito. Ituloy mo ang pagtulak. Mga sapantahan ng korte. Kayo ba'y may lakas ng loob na magpahinga? Kung noon, sapantalan. Hindi ko sana kayo pinabayaan. Yung mahirap na sundalo. Ako na ba yon?